duha ni ka tawgo natog mga first nga namatay parang Kristo ang ato rong mahibaw-an. Si Esteban maoy first or unang martir sa tibuok yun nga nagsunod ni Kristo. Labi na natong mga Katoliko. Nga kining atong patron si Santiago Apostol, mausa ni siya ang first or unang namatay, gimartir sa original na 12 ka apostoles. So, kita din herong nanimbang, ang ayan kitang ma-inspired nga mamartir. No? Bikinsa ninyo din ang musugot aning atong pundo karon nga maoy unang patyon. Taas kamot. Ay usang ni Isa. Pero ang uban, nga nung man mo ni Isa? Uso kay na nato. Kana bitang pulo nga. Kalay una. Basta ka nang kuha na gani, sakripisyo na gani, mga gastuhanan, mga sakripisyo. Gusto kita nga ang atong isigkatao mo'y una. Pero comfort na gani, kahayahay na gani, ay mag-ilog yun. Ako'y una. Ang ana. Maunay mga yawanon nga batasan. Nagkinahanglan ta karon og mga tao nga sama ni Esteban, sama ni Santiago, nga sa pagsunod ni Hesus, gusto sila'y mauna. Ug kinsa man si Hesus, mao siya ang manluluwas nga nagantos ug nagpakamatay. Kay di man kita makaluwas sa mga tao nga na biktima sa daghang mga kalisdanan o problema, kung kita nga nangambisyon nga muluwas, dili ka maong muantos o magpakamatay. Kanabit ang panahon sa eleksyon, tanan nga mudagan sa panahon sa eleksyon, ang ilang plataporma nakasintro gyud problema sa katawhan. Kabantay mo? Hawa mo kabantay? Wa gyud maghisgot og kahayahay oy. Ang ilag yung hisgutan, ang mga problema, kuwang sa edukasyon, kuwang sa kanana ang kalinaw, kuwang sa mga, sa panadiha, transparency, kuwang sa accountability, kaning kakuwang sa kalinaw, kay naidaghang mga insurgency, naidaghang corruption, ilag ginang isaad nga sila gyud maoy mohimo ana kana mga farm to markets, roads, ana mga flood control, ilag ginang ipangsaad. Unang purtig yung kugihana nilang mo suot-suot anang mga tawagon sa Tagalog og laylayan og liblib na mga lugar sa ato mga suok-suok. No? Ako so gayo manakag bukid, ngatkat pa anang mga daghang gayong kugon, suot pa, haron yun, kuan, ingnon nga mga buutan gayo, pero inigdaog, karon, unsay nahitabo, na nag-ilog, nagkinsay makapahayahay, aning mga kwarta nga hinatag itaw nato mga magbubuhis. Gailog sila, dili millions ha, trillions ang ilang giilogan karon, billions ana nya mao na. Di naman gustong muantos, mamalit mga SUV, mamalit o mga jet planes, mamalit na magdagko kay mga condominiums, daghang mga luxury cars, daghang mga alahas, magsigi na magpamalit ana. Gusto naman nga mo income og billions kada buwan, di man makontinto sa ilang tag 100,000 tag 300,000 ang buwan nga kita gani dinhi magmantinil malangganing ato ganing nagserbisyo og 10,000 15,000 ang buwan, kuhaan pag sa ito nga taxes magmantinil malanggani ang mga nagbuhis para makahatag tagkaayuhan sa nasod, gibuhisan tag left and right, head to foot. Kabantay mo sa tong buhis, tanan na tong lihok na ay buhis.
Ang pag-CR na lang tingali. O naagya po noy. Kaya kada ni mo paagas tubig na may buhis. Basta na, direct yun. Basag unsa. Pero ang atong gipangbayad aning mga buhisa, gipangkurakot aning mga pipila o dili man daghan. Kaya naman sa ni Akyos nga general nga niingon siya, kita ang naghatag natog kuan ko no kaning destabilization, dili nang nagsigig rally o nagsigig komentaryo. Para niya ang nag-destabilize sa atong gobyerno mao ang mga government officials. Para niya ba isip usa ka general sa atong armed forces, retired naman ito siya, nindot kanya pagkasulti. Lisod kaayo sumpuon ang destabilization kay dili wa magikan sa mga anti-government, nagikan sa government itself. Nga naman, para nako mga igsuon, tungod ni kay di na manggod mo antos ang atong kasagaran sa mga dagkong opisyal sa atong nasod og apil na sad sa simbahan. Kaming mga pari ngadto gyud sa Santo Papa, pila man kabuok namo ang liwat nilang St. Francis of Assisi, nila ni St. John Bosco, St. Ignatius of Loyola, San Agustin, St. John Mary Vianney, nga andam gyud nga mag-antos, magpakamatay para gyud sa kaayuhan sa katawhan. Apil na ning nagwali karon. Pila ka buok ka namo, napakay mapili. Ang kana. Awa, di ba hilom kay mo? Apil na sad mo, kamo. Be kinsa man ninyo kuno be? Gusto nga mawadag balay para makapatukod mo balay sa inyong silingan. Taas ang kamot. Andam kang mawadag balay para makapatukod kag balay sa inyong pobre kayong silingan. Taas kamot. Awa. Kay ang ato manggong paradigm nga unahon ako akong kaugalingon. Di ba? Applicable ra gid na kana bitang unahon atong kaugalingon, applicable ra gid na sa pagbiya sa sala. Kay si Kristo gi ga-declare ana, kuhaa usa ang troso sa imong mata, una ka mokuha sa puling sa imong silingan. Mao nay applicable. Panilhig usas imong tugkaran, una ka manaway sa sagbuton nga tugkaran sa imong silingan. Kana applicable na. Unya unsa man ang pagpanilhig, unsa man ang pagkuha sa troso sa atong mata, antos aron makaluwas. Muna kamo mga asawa ay mo pagsigigyaw-yaw sa inyong bana, and vice versa. Kamo sa mga bana ay mo pagsigyaw-yaw sa inyong mga asawa tungod lang kay naa sila yung mga failures. Nga naman, utro sa kang naa. Unahag kuha ng naas imo. Di ba? Karon katawanan kay tanan. Ang atong katilingban, arita mong hisgot sa gobyerno. Tanawa, ang ato yung pinaka-problema karon, number 1 gyud ug number 2 hain ka ani ang number 1 hain ang number 2, corruption ug drugas. Para nako mao nay ni gawas gyud nga perting dako ang problema ha gyud nga moguba gyud katilingban ug kaugmaon sa katawhan, corruption ug drugas. Ang nakasakit lang sa nakita nako karon ba gikan adtong bag-o natong administrasyon hangtod karon, ang nakasakit kinsa tong musulti batok, mo reveal og mga kamatuoran bahin sa drugas ug bahin sa korupsyon, maoy mapreso. Nya kadtong ilang gipinpoint nga maoy utok sa korupsyon, maoy utok sa drugas, maoy mo papreso, dili kasuhan. Banawa ninyo dihagon sa kongreso na ay mga batanon nga mga kongresista nga nagsulti, mauni ang mga nag-utok, mauni pinpoint nila, suspenso. Karon ana sa bagong revelation ang
files kuno na atong namatay nga Yusik Cabral. Tanang mga insertions kanang gipang-insert ba nga mga budget sa kaning kada tuig nato, daghan kayong nag-insert diha. Kana pila ka kabuk ana kay kanang insertion murag pasabot ana nakaamgo sila ba nga pagdayon ng process sa budget, uy, wa man din ako ma-appeal na pa man day ko'y nag-una nga project, ako lang ning ihangyo nga i-insert, idugang sa akong original nga gi-set atong NEP, National Expenditure Program ba na ang una gyud nilang proposal sa ilang budget sa mga congressmen, mga senador, ang executive branch, magkuan man na sila, maghimo man na sila ilang original nga expenditures nya mo to'y i-discuss sa Congress nya inigabot na sa BICAM bag-o pa na nahitabo karon mag-insert dayon sila. May daghan nag-insert ting daghana nya. Ang problema pila ka bukan ang gipang-insert nga tinuod yung gi-apply sa project. Nay dahan problema. Kaluoy Ginoo, daghan na rong na-revealed nga mga ghost projects di ay ang ilang gigamitan sa ilang inserted nga mga budget. Kasuhan ba sila? Away kaso. Pero dunay musulti nga kini mao ni siya ang ghost project, si so-and-so, si Congressman so-and-so, si Mr. Kuan, mao ni tanawa, di ba? Ikay kasuhan. Bali. Porting singgit ni President Duterte, kinsay adik. Siya na priso. Ang kaso niya, war against drugs. Ang war against drugs ni President Duterte, mao'y nakapapriso niya ron dito sa Dahig. Pero siya'y gasigig advokasya nga, ang drogas mo patay ni sa atong mga katauhan, sa alabin sa atong mga kabatanunan, mauni mo guba sa future sa mga Pilipinos kanang drogas. Siya rin gipriso tungod anang war on drugs, nga problema man ta kay na nato ang drogas, ang ngayon unta atong pasidunggan, ang naay war on drugs. Mao naman no'y prisohon, ambot lang ha, mao ba ni atong hustisya karon? Ug mao na'y nahitabo ni Esteban. Si Esteban, nag-highlight siya sa mga depikto sa mga leaders sa Hudiyo. Ang ilang pagkamakasasala. Unsay gibuhat nilang Esteban, gibato hangtod namatay. Gitumuan og istorya. Ug daghan ron sa ato mga government officials na nga impeach, na nga suspenso, na nga priso, kadto mga kontem sa una, nga gitumuan ra gyud. Ang gamay kayong depikto gipadako, niay dakong depikto tabunan. Mao na nakaron naglisod gitag maayo. Porting lisura. Og hangtod karon kining gitawag natog kalibutanon nga gahom. Kanunay gyung nang limbasog nga patyon ang Dios nong gahom dinhis kalibutan. Nga ang kahayag nagikas Ginoo pagmon gyud ining kangitngit sa sala sa kalibutan. Gilingay mong tupad ing na kahayag ka o kangitngit. Lingi ba? Kana kahayag ka kon magsigi kag paputi anay mong naong, hayag na kay kag naong. Kahayag na ka ana. Moingon ding uban, ni puti man, ni hayag na ka. Kahayag na o kangit-ngit. Ambot lang. Nya, ang imong giuban nga buhok, ni kalit lang itom, porti na nimong bataag naong. Unsa man na, kahayag ka o kangit-ngit? Ambot lang ninyo. Ang imong balay, nga porting gamaya, sukad lang na elected kag pagka-government official, nahimo da yung mansyon. Unsa man na, kahayag ka, kangit-ngit. Payag ra gitong inyong balay sa una, gasalig kag benefactor, sukad lang kang napari, porti nang dakuan ni mong balay, nya nindot pa kay kag sakyanan, unsa mo na, kahayag kangit-ngit.
Mao na siya itong pamalandungan. Nya sayon, lisod. Sayon, mahimong kahayag nga Diyos nun o lisod? Purting sayona. Kanang niingong lisod, mga yawan o na. Purting sayona. Giingon ni Kristo ayaw mo kabalaka kung unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagdipinsa. Sige lang. Ngadto lang. Basta ay lang yung kahadlok. Ang Ginoo na mo supply ninyo sa inyong igsusulti o sa inyong buhaton. Labaw na sa kalinaw o kalipay. Mao na si Esteban, wa nangandam, wa nagtuon, wa naghimog doctoral thesis para iyang asdang ni adtong mga tao nga mga rangguhan o mga gamhanan sa katilingban adtong panahona. Igo ra siyang nagampo sa Ginoo. Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong, sa titubag ng to Salmo, sa imong mga kamot o Ginoo, akong gitugyan ang akong espiritu. Ug ang tanan, way nakatingog pagsulti ng Esteban. Usaragi ilang gibuhat, pahilumon tani, batuon tani hangtod mamatay, kay alingugngog para nila ang kamatuoran. Niyaon sa may gisulting Kristo sa atong ebanghelyo, dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Those who persevere will be saved. Padayon ta, ngilingay mong tupad. Ingna, padayon tagpalit og slat. Padayon kita, di ta mohunong og palit og slat. Bahala nagwa na tay kaon. Padayon ta. Bahala nagbugal-bugalan ta, sige palit og slat. Ako, nganlan ako father slatter. Gikurakot ko nun na akong mga slat. Sige lang, padayon lang ta. Kaya nga naman, makita ragid na sa atong gibuhat. Ang atong nasod karon, padayong nitibugsok ang atong image. Luoy na kayta sa mata sa mga foreign lands, mga foreign countries. Luoy na kayo ang Pilipinas. Gibrand na ta nga the most corrupt people or leaders ni as Pilipinas. Sige lang, padayon lang tag-ampo. Mga usab ra lagi ning tanan. Di ba? O dili man ni mausab, panahon nato karon. Basig mausab lagi ni, wa na ta dinhi. Ang importante, atong pakigbatukan ang kangit-ngit sa kalibutan, labi kining corruption, kining drogas, o kinsa may atong mga leaders nga ni deklarar gyud, ni condemn aning corruption o kining drogas, atong suportahan. O kung makaabot man tag eleksyon 2028, kinsa tong mga tao nga atong nakita nga nakigubat gid aning corruption o drogas, atong i-elect. Kining mga korap o mga nagsupport sa drogas or hilom lang wa gihimo, ato na ning isalikway. Nga naman, mauni ang atong kahimtang karon tungod nis mga tao nga dili ka maong makig-away og corruption og drogas, mo patronize hinoon. Nga di ra ba gini sila masakpan, kay nga naman it is a connivance, it is a system of fooling, pagpangilad sa mga tao sa Pilipinas. Sistema kini, may nilang pagka-design, di gyud ni daling masakpan. Nagkinahanglan ni og abtik og eksperto nga technician, kanang national technician, aron mo discover mura bag kana bang sakit bitaw sakyanan kanang multicab, ayohon ni mo dire to ana sa laing depekto sunod adlaw, imo sa tong ayohon di ana sa sunod. Pero naagi eksperto kaayo nga mekaniko, dugay-dugay yung nga makapahimos ka, pero ka na mga buangon nga igo-igo ra yung makamao, ay sus, dili ka kasulbad kay lawom na kaayo ang dot sa corruption, lawom na kaayo ang dot sa drugas dinis atong nasod. Di ni madag banid-banid, no? Kinahanglan na gid ni og operasyon
tangtango na gid ng tumor nya ikimo pagyud hangtod mamatay. O kinsa may mohimo ani, kita ra sang mga tao nga nakakita sa atong sitwasyon ug unsa may atong basihan ug kinsay atong sundon, si Kristo, si Esteban, ang mga santos ug mga martir sa atong simbahan. Wa sila makig-away, nahigugma hinuos kaaway. Ang ilang tinuod nga kaaway dili mga taong dautan, kung dili ang buhat nga dautan. Munang doon natay gitawag og basic principle sa mga martyrs: love the sinner, hate the sin. Love the sinners, hate the sin. No, na ilang prinsipyo kanindot, no?